Ang pagsasaka ay hindi lamang hanap buhay. Ito po ay malalim na pundasyon sa iyong puso kung gaano mo pagmamalasakitan yung iyong trabaho upang alagaan ang lupa na sinasaka. At ako'y naniniwala na kahit yung aking mga anak pagdating ng araw, kung sa nakikita nila sa akin, kung paano ko pinagyayaman, nagkaroon ako ng maliit na negosyo. Ito ay kanilang titingnan din. Hindi ako nawawala ng pag-asa na sa susunod na henerasyon ay mamahalin nila yung pagsasaka yung lupa pa. Kaya ako si Luis Gamboa, magsasaka, ama, leader, at isang ihitimong agrarian reform digitisan. Magandang araw, magandang hapon sa atin lahat. Ako nga po pala si Luis Gamboa, lehitimong agrarian reform beneficiaries dito sa Barangay Sabang, Ibaan, Batangas. Ang kwento po na ito ay hindi na iba sa kwento ng marami sapagkat sa likod ng pawis, pagod, pananatili sa putikan ay may pangarap din na magtagumpay, mabago ang buhay. Hindi naman po sa laki ng ulawak na sinasaka ang basihan, kundi yung puso na sa aking pagsasaka ay nandoon yung aking pagmamalasakit sa lupang sinasaka, sa kalikasan, na ito po yung ugat na dapat talaga na aking natutunan kung paano mahalin ang ating kalikasan. Na sa pagtatanim ko, tunay na yung pong pusong pagmamahal sa kalikasan at sa pagsasaka ay hindi may wala sa akin. Noon po September 2017 ay formal na award sa akin yung isang bahagi ng lupa na akin din sinasaka. Yun po ay kabahagi doon sa aking tinataniman ng palay, at yun po ay tinataniman ko ng mga naturally grown rice katulad ng black rice, red rice, saka brown rice. Sabi nga, maliit man o malawak ang ating sinasaka, pero kung dito ko po na itatag yung aking isang maliit na negosyo na aking hahanap buhayan, ito po ay dito ko kumukuha ng mga pangangailangan. Dahil dito po sa amin sa Ibaan, ako lang ang mayroong ang Gamboa's Agri Product na ang aking po produkto ay brown rice, red rice, and black rice, saka yung mixed rice. Halo-halo po yon. Ito po yung tawag ko po rito ay healthy rice, sapagkat karamihan po ito sa aking mga suki ay yung mga yung galing ospital. Sabi ng doktor, ay nyo kainin brown rice sapagkat yun ang healthy. Yung pong 3 taon ko na base do sa aking kinita, noong pong 2022 ako'y kumita ng 69,000 mahigit. Sa noong pong 23 ay 63,000. At noong pong 2024 ay mahigit na 100,000. At nakikita ko po na yun ay napakalaking bagay sa aking paghahanap buhay. Doon ko po kinukuha lahat. Ako po mismo ang nagtatrabaho. At natutunan ko po yung talagang kung paano ko i-manage ito. Ako na po yung nagde-deliver, ako na nagpapacking. Yun po aking sinasakang lupa. Sa ngayon talaga, ngayon po ay voluntary land transfer. Kung saan ipinagkaloob sa akin ng may-ari. At wala po akong utang sa bangko. Wala po ang anuman na atraso sa mga lupa. Kaya nasasabi ko po na ako ay sa ngayon ako ay mayroong financial freedom. Akin po
nagtatrabaho bilang isang lehitimong farmer businessman, ay kahit papaano nakapagpaaral po ng 2 anak ko. Yung sa aking pong panganay ay nakatapos ng kurso na 4 na taon sa hotel and restaurant management. Siya po ay naging seaman. Yung pong aking bunso ay nakatapos ng accountancy, Bachelor of Science in Accountancy. Sa ngayon po ay nagtatrabaho siya sa foreign company na nakabase sa Manila. Siya po ay nag-work from home. At kasalukuyan po kasama ko sila kita. Pagdating naman po sa aking property, sa aking tahanan, since 1995, pinasimulan ko yung bahay namin na hindi naman talaga kumpleto, pero hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga kumpleto sapagkat may bahagi pa na wala kisame. Pero masasabi ko na yung tahanan ko, kasama ko yung aking 2 anak at yung doon kami tumitira, aking pamilya, aking asawa at yung aking manugang ay naitayo namin noong 1995. At meron po kaming sa loob ng aming tahanan, merong isang TV, isang chiller, at isang freezer. Merong computer na ginagamit yung aking anak sa kanyang work from home. Meron din pong sa awa po ng Panginoon, dahil sa aking pagninegosyo, kailangan ko po magkaroon ng sariling sasakyan na nagagamit ko sa aking pagninegosyo. Naiimbita ako ng AMAD sa pagtitinda sa mga kadiwa. At the same time, natutulungan din nila ako na mai-promote ng aking naturally grown rice, black rice, red rice, and brown rice. Tungkol po doon sa mga pagsasanay, sa mga natutunan, unang-una sa tulong ng Department of Agrarian Reform bilang isang yung ARBO, ang AII, karoon kami ng mga trainings, na organic farming. At malaking bagay ang natutunan ko rin doon, kasama rin yung iba pang agency katulad ng agriculture, saka ang DTI. Sila yung mga nagtuturo, nagsasanay sa amin kung paano kaming lalo na sa katulad ko na mayroong maliit na negosyo. Sa aming munisipyo, ako ay siyang Municipal Agriculture and Fisheries Council na kasama sa pagre-rehistro. Isa sa signatories sa pagre-rehistro sa mga farmer na inire-rehistro ng RSBSA. Maging dito sa aming barangay, kooperatiba dito. Sa kasalukuyan, ako ay isa sa committee chairman ng aming kooperatiba dito sa aming barangay. At minsan ako'y naimbita sa pakikipag-dialogue doon kay Secretary Senator Villar tungkol sa rice tarification. At na kami to doon noong panahon ni Secretary Dar. Kasama rin ako sa National Organic Congress sa Alfonso, Cavite. Nakasama rin ako sa Japan Agriculture Exchange Council ng mga organic sa farm tour sa La Trinidad, Benguet, na yun ay malaki ring karanasan na nakita ko yung kahalagahan ng kagandahan ng pag-organiko. Alam niyo po mga ka-IRB, total yung ating lupa na ipinagkaloob sa atin, mahalin natin yan. At habang tayo buhay, may pag-asa. Nandiyan ang ating gobyerno, ginagawa rin nila yung kanilang magagawa para matulungan tayo. Ay alagaan natin yung mga lupa na yan na ibinigay sa atin, pinagkatiwala sa atin ng gobyerno, ating pagyamanin, especially yung mga rice area,
Ang akin yung ano dyan, dapat ay mananatili yan na rice area para hindi mawawala yung pagpuproduce natin ng ano ng palay. Ako nga po pala si Kapitan Gervasio Bagsit ng Barangay Sabang Ibatan, Batangas. At ako po ay may lalahad patungkol sa aming tinaguriang greatest farmers dito po sa aming Barangay Sabang na siya po ay nagngangalang Luis Gamboa. At alam ko po ay talagang siya ay napakatulungin at lalong po sa may kinalaman sa farming Kasi ang alam ko po, siya po ay may mga sinasaka din sa aming barangay at napakagaling po niya magsaka sapagkat ang pagtatanim po ng mga brown rice, black rice at red rice at kung ano pong ibang klase ng mga luntiang gulay ay yun po ay kanyang lusog sa pamagitan po ng organic fertilizer At siya nga po ay isa sa pinakamahusay na magsasaka din sa aming lugar sapagkat hindi lang po yung pagpaparming ang kanyang inaatid pa, malapay ang pagtulong niya sa kanyang mga kabarangay, lalong hindi po yung mga magsasaka dito po sa nasakupan ng aming barangay at maging doon din po sa karating barangay namin sa iba't ibang lugar din sa amin sa Iban po. So sabi ko nga sa kanya ay yung pong pag-ibuliri ng pagtulong sapagkat siya sabi natin na hindi naman nakikita ang pera lang kundi ang pagtulong ay yan may itak natin habang pagkaman So sa akin po palagay ay siya isa sa pinakahuwarang farmers dito sa aming bayan ng Ibaan. At actually nga po meron po siyang proposal na isa pong farm to market road. Ang aming pong kaagapay dyan ay ang Department of Agrarian Reform Wala po siyang lupa doon kundi yung sabi ko nga sa Tagalog baga yung madadaanan lang pag kami kumapit na lupa sa yung Chinela silang magiging yung lupa. Subalit ang kanyang pagtulong ay hindi po maalis sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, at talaga pong kanyang tinutulungan. At sabi ko nga, masusulat sa kasulatan sapagkat yan po ay bibihira ang ganyang taong tumutulong nang wala mang kapalit kahit anumang bagay. Si Luis, ang una niyang posisyon dito sa aming samahan ay auditor. Pang buo naming taon ng pagiging auditor niya, wala naman kaming naging problema kung kailangan naming baguhin yung pamunuan. Di hanggang sa siya naging treasurer. Nung pamumuno naman niya ng nitong treasurer na siya, wala naman kami naging problema sa kanya hanggang sa kasalukuyan. Higit sa treasurer ay yung kanya nagiging performance sa samahan. Dahil kung tutusin niya, para siya na din ang tumatayong parang leader na sa amin lahat Pagdating po talaga sa pag-organic, naisip po na po si Luis. Dahil mula po yun sa pagtatanim, yun po gagamitin nila na gagamit sa paglalan pa lang po yung vermicast mismo ay sila po nagpo-produce personally. Talaga pong kahit po pang-spray, talaga lahat sila pong gumagawa yung mga insecticide, yung mga limya, dahil sa palibot lang po nila ang ginagamit nila ng mga materials, mga open din po si Luis sa mga technology na bago ngayon. At katulad na nga po ng certified seeds na palay, yun po iba po niya nahigayat din po niya yung mga kasama niya magsasaka na gumamit ng certified seeds. At pati po yung mga makinarya natin na dati di ko na ang kalabaw po may floating tiller na rin sila, may traktor, may mga rice reaper, updated naman po sila sa mga bagong makinarya. At siyempre sa pag-organic, gumagamit din po sila ng mga fertilizer din po. Sa pag-attend po niya ng mga training, lalo na nga po yung sa Vermicast, posting dati sa kaharian pa po yun kami nag-attend. Yan po, ipadali niyang naituro sa kanyang mga kasamahan. Dahil nga po, dahil siya nakapag-produce ng maraming Vermicast post, nakaka-produce din siya ng Vermi na nai-share niya sa mga farmer. Vermi na nakukuha nila ng libre yung Vermi kay Luis Adica po. Napakalaking tulong po niyon. Vermicast at saka yung mga naghahanap ng Vermicast, ang naituro po namin ay punta kay Luis. Ayun po. At naituturoan nila, pati nga po mga schools. Nagpapaturo sila kung paano maggawa ng Vermicast, paggawa ng mga fermented na yun, nakakapagturo po sila. Madali po makontak, matawagan niya sila Luis.
Yun po ang nakagandahan na siyempre kakilala na, mas madali pong, at saka napakadali pong tawagan. At napakadali pong hinga ng pag may nangangailangan ng tulong. Luis, kailangan na halimbawa ng magpapatulong daw sa inyo isang farmer, madali pong tawagan talaga. Madali pong kausap. At madaling, hindi po siya kailangan ng tao dahil madali ang pagtuturo. Duplicable, mas madaling gayahin yung tinuturo. Ako po ay nagpapasalamat sa ahensya ng gobyerno, Department of Agrarian Reform, at sa mga namumuno dito, lalo na doon sa mga naging mentor namin, na talagang ginawa nila ang paraan para kami ay maakay, maturuan sa lahat ng bagay. Paano maging isang maliit na negosyante. Sabi nga, ang pagsasaka ay hindi lang ang pagsasaka, kundi tayo maging isang farmer entrepreneur. Yan. Dahilan sa nandoon yung buhay ng pagsasaka. Kaya yan po yung aking kwento. Ako po si Luis P. Gamboa, taga Sabang Ibang, Batangas. At sa akin pong munting bukid dito sa Ibaan, kahit papano malaki po naiambag ko doon sa mga tao na umaasa sa akin, tumatangkilik sa aking mga produkto, na alam ko naman na sa kanilang paggamit ng aking produkto, meron silang napapansin sa kanilang kalusugan. Kaya marami pong salamat at magandang araw po sa inyo.